pakinggan rin po natin ang talumpati ng anak ni anak. Hindi pala anak, apo, no. Duterte rin ito, Rodrigo rin po ito eh. Ayan, pakinggan po natin, no. Ito po yung acting vice mayor diyan sa Davao City. Kasi ang acting mayor si Mayor Basti. Rodrigo rin po ito. I think Rodrigo III din po ito. At tinawag niya pong walang utang na loob itong si Bongbong Marcos. Bisaya po siya. So, i-translate ko na lang po sa dulo. Pakinggan po natin mga kabisdak. Mayong gabi kaninyong tanan. Kamusta man mo? Personal ko ni Anhi diri kay gusto jud nako personal magpasalamat sa inyo ha nga naghatag og gugma og suporta unya naghatag pod og oras para makaadto diri. Salamat jud kaayo. So, palakpakan inyong sarili kay ang inyong gibuhat dakong respeto jud na sa ato atanan. Unya sakit man huna-hunaon na 5 months na naka-detain, illegally detained si Presidente Rudy sa The Hague. Pero magpasalamat gyapon mi pamilya Duterte kay kamutanan nga naa diri karon sukad-sukad wala jud ninyo mi gibiyaan. Nagpakita gyapon mo na gusto ninyo tinud-anay nga gobyerno o walay atik-atik, walay di ko gusto mo ingon og bangag pero sige na lang, walay bangag. Bangag daw. Okay, bago tayo lalayo para sa mga Tagalog, ang sabi niya, masakit talaga isipin na yung kanilang lolo ay na-detain illegally doon sa The Hague, Netherlands. Para maintindihan rin po ng mga Tagalog at nagpapasalamat to sila dahil andyan pa rin yung mga Dabawinyo, sumusuporta pa rin po sa pamilyang Duterte. Yung bangag alam nyo na. Dali po sir. Na administrasyon ni walang utang kabubuton ni administrasyon. Salamat gyapon in behalf of the Duterte family. Dagan jud salamat. Okay, ito na po yung word na hinihinday natin. Ayon po sa naturang acting vice mayor ng Davao City, bangag na administrasyon at walang utang na loob ang administrasyong ito. Eksakto po. Ito po ay hindi makakalimutan siguro ng mga taga-Dabawinyo, no? Hanggang habang buhay na po ito. Hindi lang siguro mga Dabawinyo, pati tayong mga Pilipino. Talagang hindi po yan maitanggi ng pamilyang Marcos. Ang tatak nila ngayon ay walang mga utang na loob. Yan ang tunay. Masakit man yan na salita, pero yun po ang katotohanan. Hindi po pwedeng bulagin tayong mga Pilipino, lalo na mga Dabawinyo, sa kanilang pagkawalang utang na loob. Mantakain mo, yung kanilang tatay ay inilibing sa libingan ng mga bayani. Ilang mga presidente nagdaan, only Duterte ang nagpalibing. Hindi pa dyan natapos. Sinamahan pa po sila nakarang eleksyon, pinapanalo pa sila, kinampanya pa sila ng libre, walang bayad. Pero anong sukli? Pati yung nanay nila na si Imelda, na dapat makulong, hindi pinakulong dahil senior na, matanda na. Anong sukli nila? Impeachment labang kay Vice President Inday Sara, illegally detained si Tatay Digong dyan sa The Hague, Netherlands. Tuloy po sir. Personal kayo ni. This is very personal to me because dili lamang good mayor ang gikuha sa Toa. He is also my grandfather. Unya sa karon mo hangyo ko ninyo na magpadayon gyapon ta para madungog ang atong tingog sa administrasyon. Kining walay utang kabubuton na administrasyon. Walang utang na loob. Ay og nabuhat nila na kay PRRD in broad daylight, unsa na lang sa toa mga ordinaryong Pilipino. Tama.
So sa inyo ha tanan diri, dako jud ko kami, dili lang ako, kami nga na diri karon, dako jud mig utang kababuton ninyo, daghan jud salamat. Okay, so transit natin sa Tagalog mga kabisdak. Ang sinasabi po yan ni Vice Mayor, itong nangyayari daw ngayon sa kanilang pamilya, para sa kanya ay personal yan sa kanya. Dahil hindi lang mayor, hindi lang former president niya, itong si Tatay Digong, para sa kanya ay ilulupa niya. Talagang personal itong nangyayari at walang utang na loob ang pamilyang Marcos. Pero sila tumatanaw ng utang na loob sa mga Dabawinyo na kahit hanggang ngayon ay hindi pa rin po sila iniiwan ng maraming Dabawinyo. Yan po yung pinakabuod po na sinasabi niya. Alam niyo, sa totoo lang meron pong isang apo, si former President Duterte, na nagpo-post sa social media. Lance Duterte ba yun? Na sinasabi na talagang walang kapatawaran di umano ang ginagawa ng pamilyang Marcos sa kanilang pamilya. Hanggang sa kapu-apuhan, kaduluduluhan ng lahi ni Bongbong Marcos ay hindi mapapatawad nila. Talaga, sa atin nga, mga supporters lang po tayo, medyo mabigat na yung nararamdaman natin, galit na ho tayo. Paano pa kaya sila? Tuloy po, sir. No, pagsuporta o paggugma sa akong lolo, sa atong Tatay Digong, paggugma, sa atong pagmamahal. presidente. Ayan. Salamat kayo. Onya, bago ko mahuman og storya para mapadayo ng ang event, gusto lang nako na mohangyo lang pud ko ninyo. Kaya akong amahan si Tia Inday, ang atong vice presidente, naa naman sa dahig, makigstorya, makigmeet sa atong Tatay Digong. Magpadayon gyapon ta na magampo na maayo ang iyang panglawas, hantod sa makauli siya diri sa atoa. Makauban nato siya where he can go home, and maybe sooner where he can rest in peace with us, our family. So sa Rest inyo in peace na tanan talaga. daghan kay salamat, mabuhay kayong kamong tanan, o God bless sa inyo ha, each and every one of you here. Dagang salamat, maayong gabi kaninyong tanan. At mabuhay ka, Vice Mayor Rigo Duterte! Thank you, and inuulit ko lang po, Parang medyo may rest in peace na na narinig ninyo. Ayon po sa kay Vice Mayor na may pakiusap po siya na magdasal po tayong makauwi si former President Duterte, na maayos ang kanyang kalagayan at makauwi sa ating bansa. Lalo na po dyan sa Davao. Na kahit darating ang punto na si Tatay Digong ay magpapaalam na, at least dito po sa bansa natin. Kasi alam niyo po, si Tatay Digong kasi matagal na po niya nang sinasabi na I will die for my country. Gusto kong mamatay dito sa bansa. Dito lang ako mamamatay. Magpakamatay ako sa bansang ito at dito ako mamatay sa bansang ito. Lalo po yung sinasabi ni Tatay Digong, ayaw niya mamatay daw sa sa ibang bansa Kaya sana kahit man lang dyan, no? Alam naman natin si Tatay Digong 80 na. Matanda na, 80 plus na. Yan man lang sana ba yung pagiging senior citizen ikukonsidera ng Marcos admin, igawad sa kanya. Alam mo pa kasi itong gobyernong Marcos masyadong balat sibuyas Hindi ho nila natatanggap ang kritisismo ni Tatay Digong. In fact, maganda sana yung mga criticism ni Tatay Digong, constructive criticism yun na pwedeng makatulong na mapaganda ang takbo ng gobyerno ni BBM. Ang problema, pinipersonal nila masyado ang mga Duterte. Meron tayong freedom of expression at freedom of speech. Hindi nila inisip yan Ang inisip nila, yung mga banat ng mga Duterte nakakasama sa kanila. Wala namang masama sana kung mabuti yung inyong hangarin sa pagkapangulo ho ninyo.
Wala naman sigurong masama kung ang inisip ni Bongbong Marcos ay kapakanan ng maraming Pilipino. Ang problema nga ho, hindi ganun yung isip nila. Ang gusto nila mangulimbat. Ang gusto nila, hindi na po sila bababa sa pwesto habang buhay na po sila na nandyan nakaupo sa Palacio de Polvoron, Anya Awards. Pagdasal po natin, sana po yung interim release ni former President Duterte ay maigawan.